Sa kabila ng sinabi niya na sa farm siya na natili ng ilang taon. Noong eleksyon 2022, biglang lumutang ang pangalan ni Alice Guo at tumakbong mayor ng Bamban bilang isang independent candidate. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa buong team po ni Alice Guo. Base sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, gumastos siya ng mahigit 130,000 pesos sa kampanya. Para sa isang LGU position, that's very difficult. Lalo na kalaban pa niya was a barangay chairperson. Paano niya nagawa yun na nanalo siya sa Bamban? I guess, in-endear niya ang sarili niya sa mga tao. By whatever means. Hanggang recently, napaka-active niya sa social media. Siyempre, malaking tulong kung may mga nag-endorso sa kanya. Nakapagtataka talaga. Kinuha namin ang opinyon ng isang political analyst tungkol sa nangyaring pagdinig kay Mayor Alice Guo. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung integridad ng ating eleksyon Yung mga kandidato natin, yung mga pipiliin, pagpipilian ng mga botante natin, ay nararapat lamang na unang-una, sumasang-ayon doon sa batas. Straight na po natin ang buong team ko po. Kung questionable ang kanyang pagkakakilanlan o nationality, paano nga ba siya pinayagang makatakbo? Talaga bang na-vet yung background niya, kasi trabaho dapat yan ng COMELEC. Lalo kung pinag-uusapan natin ay yung mga basic na bagay katulad ng siya ba ay citizen. Maraming salamat. Ang duty po kasi ng komisyon ay ministerial na kung saan tatanggapin namin ang certificates of candidacy basta kumpleto yung lahat ng items doon sa form ng COC at ito po ay under oath. Ibig sabihin po, wala po kaming power to request additional documents because hindi po kami pwedeng mag-reject o mag-reject ng filing of the certificates of candidacy. Sa ilang beses na pagtatanong kay Guo sa pagdinig ng Senado, ilang ulit din niyang sinabi na isa siyang Pilipino. Ako po ay isang Filipino. Ano yung implication kung mapatunayan na hindi siya Filipino citizen? If Mayor Alice Guo is proven to be not Filipino, yung isang immediate implication ay posibleng matanggal siya sa pagiging mayor. Makailang ulit ding sinabi ni Guo na isa siyang simpleng mamamayan. You have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan Opo. simpleng tao lamang. Pero sa mga dokumentong nakuha ng Senado sa Land Transportation Office o LTO, 16 na sasakyan ang nakarehistro sa pangalan ni Mayor Guo. Ilan sa mga ito, mga luxury cars na ang presyo, hindi bababa sa mahigit 4 na milyong piso. Why does it matter? Because she's a Filipino government official. Para maging opisyal ka ng gobyerno, simpleng kailangang Pilipino ka. Kung hindi mo masabi o hindi maipakita consistently ng mga dokumento mo, makaka-insecure. Do you believe na hindi sa kanya yung McLaren? Sabi niya, pinahiram Bayan, daw sa kanya. nasa buy and sell daw, hiniram lang daw niya. Nung unang nakita, mayroong conduction sticker na nung tinrace namin sa LTO, hindi naman sa isang McLaren nakadikit sa isang hamak na utility vehicle. And 2 days later, nakitang muli yung McLaren, wala na yung conduction sticker. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that Yun. time. Opo, wala pong dokumento po, hiniram ko lang po siya. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Mayor Guo na inilabas ng Senado, nakadeklara na nagmamay-ari siya ng 3 dump truck na nagkakahalaga ng 2 million pesos kada isa, isang motor vehicle worth 11 million pesos at isang helicopter na nagkakahalaga naman ng 60 million pesos. Pero sabi ni Guo, ngayong 2024, ibinenta na niya ang chopper sa isang British company. Gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. Ang cash in bank naman niya ay 200 million pesos. Nagdeklara naman siya ng liabilities na 250 million pesos. Maliban sa mga sasakyan, ilang negosyo rin ni Guo ang sinilip sa investigasyon.
Sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission o SEC na inilabas sa pagdinig, nalaman na bago pa man pasukin ni Guo ang politika, incorporator at major shareholder na siya ng nasa 11 kumpanya mula taong 2010. Isa rito ang negosyong QJJ Embroidery Center na Valenzuela City ang nakasaad na address. Nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Ngayon po wala na po. Before po hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Okay. Opo, Okay. pasensya na po. And then, nung pina-check ko itong 58 T. Santiago, itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Maliban sa embroidery business, meron ding meat shop, slaughterhouse, smelting plant at farm na nakarehistro kay Guo. Kahit pagsamasamahin mo yung mga income ng mga iyan, Kaya kahit ba? pagsamasama yung hindi kakayanin ang isang pogo. Mamuhunan. Doon. Para sa Liban isa. doon sa equity niya daw na yung lupa. Incorporator din si Mayor Guo sa Baofu Land Development Incorporated. Pero lumabas sa pagdinig na dalawa sa mga kasamang incorporator ni Guo ang sangkot sa tinawag na largest money laundering case sa Singapore. Nag-research po ako through Google din po at nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po doon sa money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman, gawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Do you believe her? Almost completely unbelievable. Sino ba naman ang magpapasok ng mga pira-pirasong lupa na overtime daw ay nabili niya sa mga original owners, nag-constitute ng halos 8 hektarya, ipapasok yun bilang equity sa isang negosyo. Napakalaking negosyo. Pogo, na hindi man lang inaalam. Sino ba itong mga magiging kasosyo ko dito sa mahalagang lupa ko at malaking perang negosyo? Nito lang Martes, tinungo ng Reporter's Notebook ang munisipyo ng Bamban Tarlac para magpadala ng imbitasyon para makuna ng panayam si Mayor Alice Guo. Pinuntahan din namin ang nakadeklarang address ng alkalde sa mga dokumentong iprinisinta sa Senado. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumasagot sa aming mga sulat. Ilang residente rin ng Bamban Tarlac ang nakausap namin. May nawiwigda ako noon pero hindi ko siya nakikita. Bigla-bigla na lang ngayong magkaroon na ng eleksyon, saka lang biglang nagpakilala yan, lumusot. Si Mayor po, mula nung bata pa, nakikita ko na dyan sa may farm niya eh. Mula nung nakilala namin, mabait na mayor yon. Nito lang May 21, isang pahayagang inilabas ni Mayor Guo sa kanyang social media page. Dito muli niyang itinanggi ang pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo sa Baofu compound na sakop ng kanilang munisipyo. Hindi rin daw siya espiya ng anumang bansa gaya ng ibinibintang sa kanya. Wala rin daw natatanggap ang kanilang munisipyo ng anumang report tungkol sa mga iligal na gawain sa loob ng Pogo Hub bago ito inoperate ng mga otoridad.